Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakainit at napakasayang pananghalian ng ating pinagsaluhan dito sa Itbulaga kasama ang mga Dabarkads host natin. At kanina nga po sa Sugod Bahay mga kapatid, pinakita po yung nagbigay ng painting na isda kay Jose Manalo. Nakita natin kung gaano po kasaya si ate na siya po mismo yung personal na nag-abot kay Jose Manalo. At maging si Boss Joey De Leon, idol niya din pala mga Kadabarkads. Meron din pong painting mula po kay ate to Boss Joey De Leon. At nakita nga natin na super thankful din at napakasaya ni Jose Manalo sa natanggap niyang painting kasi napakaganda nga naman. Sabi nga po ni Jose Manalo, isasabit niya daw ito sa kanyang pinapagawang basement ata yun mga Kadabarkads. Pero etchos lang yun. Isasabit niya po talaga yan. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol nga dito sa magiging concert ng mga clones natin sa Music Museum. How true kaya ang nabalitaan po ni Ginang Ninette na sold out na daw agad ang ticket nito? Grabe mga Kadabarkads, no? Sobrang lakas talaga ng mga clones natin. Siguro right after the announcement, talaga naman po nag-inquire na lahat ng Dabarkads. So nakakatuwa kasi ibig sabihin lamang nito, talaga namang patok sa masa ang mga clones natin. Kaya ngayon pa lang, congratulations! Samantalang kakapasok lamang po na balita mga Kadabarkads, si Jimmy Santos po ay nagsalita na kung bakit siya ay umalis sa Itbulaga. Yan po ay sa Tony Talk na kung saan ang nag-interview ay si Tony Gonzaga. Sabi po dito ni Ma'am Tony, bakit umalis na kayo sa Itbulaga? At ang sagot po ni Jimmy Santos, nandun ako, guess ako nung mag 46 years. Hindi naman ako umalis. Nandyan pa rin ako. Kaya lang syempre, pag senior citizen, kaakibat na yung nawawala ka na. Kasi syempre, una, yung takbuhan, di na ako pwede ron. Tinatanong nila, bakit yung Tito Vic and Joey nandun pa? Paano magre-resign yun sila may-ari nun? Sinong magpapasweldo? Oo nga naman mga Kadabarkads, no? Ang Tito Vic and Joey kasi, haligi na po yan mga Kadabarkads. Pero ang mas maganda dito, magandang nilinaw po ito sa tao ni Jimmy Santos na talagang maganda po ang relationship niya sa mga Dabarkads natin at kaya siya wala doon kasi nga po tumatanda na siya at hindi na siya pwede pa sa mga takbuhan. Alam niyo mga Kadabarkads, tinuturing po ng marami na isang malaking sampal itong pagsasalita po ni Mr. Jimmy Santos sa Tony Talks. Kasi kahit wala na po sa Itbulaga si Mr. Jimmy Santos, nanatili po siyang faithful at tapat sa pagkakaibigan po nila ng mga Dabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang matinding supalpal kay Mr. Anjo Eliana laban sa mga kwento niya po dito kay Chris Aquino. Nagsalita na po kasi si Chris Aquino. Tungkol ito sa issue po na inilabas ni Anjo Eliana na pinagsabay daw sila nitong si Chris Aquino, parang tinutime daw siya. Ngayon, ito po yung rest back ni Chris Aquino, no? Sabi po dito, Anjo Eliana, you filled my room with pink balloons. Yan po ang sabi ni Chris Aquino. For our first monthsary, hindi ako proud, but he said, at the started, we didn't last 3 weeks because pinagsabay ko sila ni Robin. Wala siyang kasabay. Anjo, ano ba? We were outside my mom's house. Hinatid mo ko. May naghihintay. It was a big surprise for me and you. You left with these parting lines. Mukhang nakakagulo ako. FYI, girlfriend ko siya. Kahit piling ko paggising ko wala na. The surprise girlfriend mo. Harapan mong binastos. You don't trust her? Dumalaw ako dahil isang buwan akong abroad. Dala ko yung pasalubong ko. Diba mauuna ka na? I stood unmoving staring at the floor. Disclaimer, I was 21. Anjo was 23 or 24. Mr. Surprise was 23. So yun pala yung katotohanan doon mga Kadabarkads. Inakusahan niya agad
si Chris Aquino na tinutime siya nitong si Chris kahit hindi naman po pala totoo. So mabuti na lang pala nagsalita po't nilinaw ni Chris Aquino ang tungkol dito. Kaya talaga dapat hindi tayo naniniwala sa mga pinagsasabi po nitong si Anjo Iliana kasi madalas sablay at wala pong katotohanan. Samantalang tanong naman po mga Kadaberkads ni Butch Francisco, bakit daw nagkakaganito si Anjo Iliana? Ano daw ang problema? Sabi nga dito, I still do not get why Itbulaga host Anjo Iliana is making so much noise on social media. He had been denouncing his former co-workers in the noontime program and even said that there is a syndicate there. A syndicate part, I believe, to my collection, the syndicate Anjo is repairing to must have been formed during the start of Aldab. Phenomenon of Maine Mendoza and Alden Richard, so that must have been exactly a decade ago. But prior to that supposed syndicate, there was already infighting within the show. One co-host who is still there had enough of the bullying of one of the executive that he, yes male, vowed to get even. The show was still being staged in Broadway Syndrome that time. When nobody was looking, he approached the person's car and put human faces at the door handle. The bully executive was unable to find the culprit since it was a public car park. It was not a prank, it was vengeance. So yun po pala yun. And speaking of Aldab, magla-live daw po si Anjo Iliana mamayang gabi at meron daw po siyang papasabugin or meron siyang mga revelasyon kay Alden Richards at kay Maine Mendoza. And since Aldab ang usapan, for sure marami na naman po ang makikinig dito. And syempre, pupunta sa kanyang live kasi Aldab yun mga Kadaberkads. Natutulog lang po ang Aldab Nation. Pero pag-usapang Alden at Maine po, susugod po yan sa live ni Mr. Anjo Iliana. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaberkads ang tungkol nga dito kay Anjo Iliana at sa AFP. Sabi nga dito, AFP, pakita nyo na tapang nyo. Grabe, hinamon po ni Anjo Iliana ang mga AFP. Diretsahang hinamon ng aktor na si Anjo Iliana ang mga miyembro ng AFP na ipakita ang kanilang katapatan sa bansa sa gitna ng patuloy daw na kontrobersya sa umani 100 bilyong budget insertion na skandal na ibinunyag di dating ako Bicol Rep Saldico. Ayon kay Anjo, hindi dapat manahimik ang militar sa gitna ng mga isyong bumabalot sa kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa niya, kung totoo ang mga ibinunyag ni Saldico ay panahon na para kumilos ang mga institusyong dapat nagtatanggol sa bayan, hindi sa ilang makapangyarihang opisyal. So maging ang AFP mga Kadaberkads, ang hukbong kasundaluhan dito sa ating bansa ay hinahamon na din po nitong si Mr. Anjo Iliana. Na tila bagay hindi po siya natatakot na siya po ay hulihin na lang bigla ng mga AFP dahil sa ginagawa niya pong ingay sa mundo ng social media. So anong sa inyo dito mga Kadaberkads? Pahayag ba kayong hulihin si Anjo Iliana ng AFP? Dahil dito, please comment down below.